Matapos putulin ni Kuden Ryusei ang ulo ng ating bida ay tumingin siya sa paligid at nakita ang nakahandusay na flying kaiki. Napatanong siya kung napatay ba ng ating bida at mga kasama nito ang halimaw na iyon. Napabuntong hininga siya at sinabi na wala nang tutulong sa mga ordinaryong kaiki dahil patay na leader ng mga ito, kaya ngayon ang gagawin na niya ay patayin ang mga natitirang papasugod na mga halimaw. Isang was-iwas lang ng kanyang dambuhalang palakol ay nagkaputol-putol agad ang mga katawan ng mga halimaw. Maangas niyang binanggit ang salitang tagumpay sa numero. Sa isang banda ay may mga sundalo peren na nakikipaglaban sa mga papasugod na kaiki. Nakain ng isang kaiki ang isang sundalo habang ang isa naman ay wala nang magawa dahil naubusan na siya ng bala. Maya-maya ay may mga dumating na tulong sabay pinagbabaril ang kaiki na kumain sa sundalo at pati ang bangkay ng sundalo ay nagkabutas-butas ng dahil sa pagbaril ng mga dumating. Ang mga dumating ay ang 7th District Liberation Task Force. Nanginginig na nagtanong ang sundalo na kung sino ang mga ito. Sagot ng leader na sila ang mga kilala bilang PAN. Dagdag pa na sila na ang bahala sa ngayon. Pahabol nito sa sundalo na kapag buhay pa ito ay sumunod ito sa kanya. At tapusin ang mga halimaw ng magkakasama. Ayon sa sundalo na wala na silang bala. Sagot ng leader na kung hindi pa ba sapat ang mga bala ng mga patay na kasamahan nito. Tumayo ang sundalo at sinabi na pinapay nila ang mga halimaw na iyon ng sila lang at sa ngayon ay patay na ang iba niyang kasama. Nagliwanag ang mata ng leader at sinabi na meron na naman na isang talunan. Tinawag niyang talunan ang sundalo. Dagdag pa na kapag ayaw nitong mamatay tulad ng kasamahan nito ay pumutin na nito ang mga bala ng mga bangkay nitong kasalanan. Hindi na nakapagsalita pa ang sundalo, habang naiisip na gaya nga ng mga sabi-sabi, ang special unit ang kumikilos bilang PAN. Ang kanilang captain ang itinutiring na pinakamalakas na human infantryman, si Kuden Ryusei. Sinigawan ng leader ang sundalo na bilasan ng mga ito ang pagkilos dahil pag pinag-intay nila ang kanilang captain ay alam na ng mga ito ang kahihinatnan. Matapos noon ay nakaabot na sila sa kanilang captain at sama-sama nilang pinabagsak ang napakaraming kaiki ng sama-sama. Nang dahil sa effort ng decoy team at ni Kuden Ryusei, ang 7th Infantry Regiment ay pinabagsak ang mga natitirang kaiki at nabawi ang kanilang target, ang Human Containment Zone. Matapos magsakripisyo ng maraming buhay ng tao ay natapos ang labanan. Ang 7th District Prisoner Liberation Battle ay nagtagumpay. Makalipas ang isang araw sa loob ng tent ay nagising ang ating bida, at napatanong kung nasaan siya at ano ang nangyari. Nagtaka siya kung bakit siya nakatali at nakahiga sa isang lamesa. Maya-maya ay may isang tao ang nagsalita ng 18 oras, 36 na minuto at 43 segundo. Ang nagsalita pala ay si Kuden Ryusei at inis na nagtanong na bakit napakatagal nitong mabuhay mula sa kamatayan. Sabay ngiti at sinabi na kung maipapaliwanag ba nito ang tungkol doon. Pinagpawisan ng malala si Shinigami at sinabi na kilala niya ang taong ito, pero di na yun mahalaga dahil ang lihim niya ang mas mahalaga. Inulit ni Kuden Ryusei ang tanong nito na kung maipapaliwanag ba nito. Sa isip-isip ng ating bida na nalaman na ng taong ito ang tungkol sa kanya at kay Nos. Salaysay ni Kuden Ryusei na dahil sa pakikipag-isa ni Shinigami sa kaiki ay nakuha nito ang kapangyarihan na resurrection. Sabay tanong na kung may mga palusot ba ito sasabihin. Wala nang may mix si Shinigami kaya nagbuntong hininga na lang siya at inamin na totoo yun, nakipagsanib siya sa kaiki. Sagot ni Kuden Ryusei na alam niya pero bakit ganun lang kadali na inamin ni Shinigami ang bagay na iyon. Akala niya ay makikipagtalo ito sa kanya. Sagot ng ating bida na sa puntong iyon ay wala nang dapat pang pagtalunan pa at ang mabuti pa ay tapusin na nila ang usapan. Sagot ni Kuden Ryusei na nauunawaan niya sabay lingon sa paligid. Maya-maya ay kumuha ng lag-ari ang ugok na si Kuden Ryusei at nakangiti sa ating bida na parang isang psychopath. Salaysay pa ng baliw na Kuden na hindi siya makikinig sa ating bida at iyon lang ang paraan para malaman kung nagsasabi ba ng totoo ang ating bida o hindi. Torture niya ito. Nang makita iyon ng ating bida ay agad siyang kinabahan dahil hindi niya inaasahan na lalagariin siya ng baliw na si Kuden. Ngumiti ng pademonyo si Kuden Ryusei at sinabi na pagpipirapirasuhin niya ang ating bida. Dagdag pa na mahiga lang ito dahil mag-iingat naman siya.
Sinabi ni Kuden na 18 oras ang kailangan para magdugsong ang ulo ng ating bida. Pero gaano naman kaya katagal bago bumalik pag pinutol niya ang braso ng ating bida? Sabay tanong na kung kaya ba ng ating bida mabuhay kahit na gaano katagal niya itong pagputol-putulin. Inumpisahan na niyang lagariin ang braso ni Shinigami, habang nakalabas pa ang dila na talcum sa ginagawa niya sa ating bida. Hindi pumayag si Nos kaya binanatan niya si Kuden ng matulis na dugo ng ating bida. Pero mabilis naman yung Nos alag ni Kuden gamit ang kanyang mga daliri. Namamanghang nakatitig si Kuden kay Nos, habang si Nos naman ay nakatitig ng masama kay Kuden Ryusei. Maya-maya ay may nagbukas ng kurtina at nagtanong na kung ayos na ang ating bida. Ito pala ay si Asuka na nag-aalala kay Shinigami. Dali-dali itong pumasok kasama si Major General Sakurai. Naabutan nila ang hindi inaasahang eksena sa pagitan ni Nos at Kuden Ryusei. Hindi nakapagsalita ang lahat lalo na si Asuka matapos may malamang revelation mula sa kanyang kababata. Nagpatay mali siya lang naman si Major General Sakurai na parang inaasahan na niya ang lahat, sabay tanong na kung anong nangyayari sa lugar na iyon. Sa isip-isip ng ating bida na gusto rin niyang malaman kung ano ang nangyayari. May pag-aalalang tanong ni Asuka na kung ayos lang ba si Shinigami. Sigaw nito kay Major General Sakurai na bakit nakatali si Shinigami dahil hindi naman ito nagbibigay ng banta sa kanila. Galit na tumitig si Kuden kay Asuka at sinabi na lumayo ito, dahil kung hindi ay mamamatay ito. Hindi naman nakinig si Asuka bagkus nagtanong siya kay Shinigami kung ano ang bagay na nasa braso nito. Hindi naman maamin ni Shinigami kay Asuka kung ano iyon. Kaya biglang pumalakpak si Major General Sakurai at pakantang sinabi na magkape na muna sila. Lumipat ang eksena sa lugar kung saan sinabi ni Major General Sakurai na mabango ang kape habang humihigop. Nakangiti nitong sinabi na hindi niya inaasahan na magkakaroon sila ng mag-anden binhi sa frontline. At nagpapasalamat siya dahil nasa kanila na ang control sa containment zone. Habang sila ay nasa lamesa at nagkakape, ay hindi maalis ang titig ni Kuden Ryusei sa ating bida at talcum na talcum ito habang nakalabas ang dila. Naiisip pa nito na si Shinigami ay may masarap na katawan. Dahil iyon sa may katangian ito ng Kaiki. Sa pamamagitan ng tamang pagsesenay ay mag-e-evolve ito sa superior physique. Hindi naman comfortable ang kalagayan ng ating bida dahil sa mga titig sa kanya ni Kuden Ryusei at pagkatakam sa kanya nito. Nagtanong si Major General Sakurai kay Asuka na kung nauunawaan na ba nito ang sitwasyon. Sagot ng babae na ibig sabihin ba nun ay si Shinigami ay kaysa ng Kaiki. Sagot ni Major General Sakurai na bahagi na ito ng Kaiki. Napatungo na lang ang babae at hindi makapaniwala. Humingi ng tawad si Shinigami kay Asuka sa hindi nito pag-amin sa kanya ng bagay na iyon. Sagot ng babae na kung ayos lang ba ang ating bida at kung ayos na ba ang katawan nito. Tugon ni Shinigami na ayos lang siya. Inamin ni Shinigami kay Asuka na iniligtas siya ni Nos at ang nilalang na iyon ay may immortal na kakayahan kaya nagagawa niyang makaligtas hanggang ngayon. Nina si Nos dahil tinawag lang siya nito ng basta ng walang paggalang. Bahagyang natakot si Asuka sa paglitaw ni Nos. Pinakilala ni Shinigami na ang pangalan ng nilalang na iyon ay Nos at ito ang kanyang tagapagligtas. Inismeren lang naman siya ni Nos. Baka speren si mukha ng babae ang gulat at pagkamangha. Sa isang banda naiisip ni Kuden Ryusei na nahihirapan pa rin ang babae na tanggapin ang lahat. Dahil sa biglaan ng mga itong pagkikita at natanong pa ni Kuden sa isip na ano naman kaya ang naiisip ni Major General Sakurai. Ang taong interesado kay Shinigami ay na magsisimula ng mixing pananalita. Nang mga oras din yun ay biglang nagbago ang paligid matapos magpasalamat ni Asuka kay Nos sa pagligtas nito kay Shinigami. Sabay napaisip si Nos at Kuden Ryusei na ang babaeng iyon ay lagpas pa sa paglilitas. Naisip ni Nos na ang babaeng iyon ay panig kay Shinigami kaya marahil ay pariho lang sila. Sa isang banda mas nagiging interesado naman si Kuden kay Shinigami at Nos. Tanong ni Shinigami kay Asuka kung napatawad na ba siya nito. Umiling si Asuka at sinabi na hindi niya napapatawad si Shinigami dahil isang mahalagang usapin iyon. At inilihim pa nito sa kanyang sister. Humingi naman ulit ng tawad si Shinigami sa babae. Lumapit si Asuka kay Nos at sinabi na si Shinigami ay mukhang lang malakas pero bata pa ito. Sabay kinamayan nito si Nos at sinabi na alagaan nito si Shinigami sa hinaharap.
Sagot ni Nas na masyado namang mabait si Asuka. Sabay nagpakilala na siya ang king ng mga Kaiki na si Lord Nosferatu. Dagdag pa na ang pagtingin lang kay Shinigami ang kanyang magagawa. Masayang nagpasalamat si Asuka sa sagot ni Nas. Matapos noon ay inutusan ni Asuka si Shinigami na magbait lang ito. Sagot ng ating bida na nauunawaan niya habang naiisip na bakit parang lumalabas na si Nas ang kanyang guardian. Maya-maya ay biglang tumawa si Major General Sakurai at sinabi na ang mga ito ay may maayos na pamilya. Balik sila sa punto, na ang sitwasyon ngayon ay gaya ng sinabi niya noon na, ang babong recruit na si Shinigami ay palaging bumabalik ng mag-isa galing sa isang labanan. Kaya malamang na pagsususpetsahan ito, matapos makipag-isa sa Kaiki at magkaroon ng immortality, pero iyon na ang lahat ng impormasyon na mayroon sila. Mungkahi niya kay Shinigami na gusto niya mismo yung marinig kay Shinigami mismo. At kung pwede ba nitong sabihin sa kanya kung ano ang totoong nangyari. Sumingit si Nas na wag itong makinig kay Sakurai dahil hindi ito katiwa-tiwala. Pero sinabi pere ni Shinigami na sasabihin niya ang lahat dito. Nagulat si Nas sa sinabi ni Shinigami dahil inaasahan niya na hindi ito aamin. Sagot ni Shinigami kay Nas na ayos lang iyon dahil katiwa-tiwala naman ang mga ito. Sinigawan siya ni Nas at sinabihan ng kung tanga ba ito at kung nakakalimutan ba nito na nilagari sila nito kanina. Sagot ni Shinigami na kung gusto talaga ng mga ito na i-torture sila ay hindi ang mga ito titigil sa pag-torture sa kanila. Dagdag pa ng ating bida na kalahating Kaiki siya. Hindi yun maiiwasan na malaman ang kalagayan niya at mamatay. Hindi makapaniwala si Nas at napapatanong na bakit natatanga ang ating bida. Naiisip ng dalawa na nararamdaman nila kung ano ang nararamdaman ng ating bida. Sinabi ni Shinigami na ginawa nilang hostage si Asuka, pero hindi, nagtitiwala siya kay Major General Sakurai. Sa isip-isip naman ni Kuden Ryusei na marahil ginawa talaga iyon ni Mr. Sakurai para makuha ang tiwala ni Shinigami. Galit na sigaw ni Nas na isa lang iyong patibong na ginawa ng kalaban para ibaba nito ang kanyang depensa. Sabay tanong na kung hindi ba iyon nakikita ni Shinigami. Sagot ni Shinigami na kahit isa iyong bitag ay hindi siya kinakabahan. Galit na galit si Nas sa katigasan ng ulo ni Shinigami, pero wala na siyang nagawa kundi kumalma. Sa isang banda tahimik lang ang dalawa ang si Kuden ay takam na takam parent. Nagtanong si Shinigami kay Nas na kung pwede ba niyang sabihin ang bagay-bagay tungkol kay Nas. Umiling lang naman si Nas at sinabi na wala siyang pakialam dahil hindi naman sa kanya nakikinig si Shinigami. Naiisip ng tatlo na may magandang ugnayan si Shinigami at Nas. Isinalaysay ni Shinigami ang naging proseso ng pag-merge niya kay Nas, matapos iyon itinalaga siya ni Major General Sakurai bilang bagong miyembro ng Kuden Team at hinayaang bumalik sa battlefield. At doon nakita ni Shinigami ang panibagong at nakakapangilabot na Emperor No, dahil walang ibang bumungad sa kanya kundi mga nakahandusay na katawan ng mga Kaiki. Suot ni Asuka ang mask at sinabi kay Shinigami na umpisahan na nilang ibalik sa tirahan ang lahat. Ibinigay ni Sakurai ang bagong misyon na bigyan ng maayos na libing ang mga namatay nilang tauhan, bilin pa niya kay Kuden na ayusin nito ang sarili at huwag kumain ng kung ano-ano. Wala namang pagtutol na sumagot si Kuden at sinabing gagawin niya ang pinag-uutos ng Major General, saka inaya si Shinigami upang turuan kung paano gamitin ang suit. Pinanood ni Shinigami kung paano asikasuhin ni Asuka ang katawan sa loob ng body bag, napagtanto pa niya na ito ang ginagawa ng babae nung mga oras na wala siyang malay. Matapos isara ni Asuka ang zipper nang agad niya itong nakayang mabuhat sa pamamagitan ng suot na suit. Sinabi naman ni Kuden na ang muscular strength enhancement na taglay ng suit ay hindi lang ginagamit sa pakikipaglaban, dahil mas nagagamit ito sa mga ganoong bagay katulad ng paghahakot ng mga bangkay. Bukod doon mas napapadali din ang kanilang trabaho sa paghuhukay ng mapaglikibingan. Tumangala naman si Shinigami nang mapansin ang palipad-lipad na drone. Paliwanag ni Kuden na kapag wala ang mga Kaiki sakalang nagkakaroon ng signal, kaya't ito ang perpektong pagkakataon at paraan upang mahanap sa paligid ang iba pang mga bangkay. Bigla namang animoy ng hina at nawala ng power ang drone, kasunod nun ng malakas na etengal ng dambuhalang Kaiki papasugod kay Asuka. Hindi pa man nakakalapit ay agad na nawasak ang panga ng halimaw, sa lakas ng pagbigwas dito ni Kuden kaya't gulat ding napalingon sa likuran si Asuka. Malakas na bumagsak sa lupa ang dambuhalang Kaiki, habang pagtataka naman ang nakabakas sa mukha ni Shinigami sa mabilis na paggalaw ni Kuden.
Nakangising saad ni Kuden na sa pamamagitan din ng drone nalalaman nilang may kalaban sa paligid, dahil kapag humina o bumagal ang drone nangangahulugan itong may paparating na Kaiki. Dahil sa pangyayaring iyon naisip ng ating bida ang kahalagahan ng guard sa body recovery, dahil ayon din kay Kuden maaaring magtago ang mga Kaiki sa katawan o sa ilalim ng mga hukay, sa pagbabanta nila masisigurado nila ang kaligtasan ng recovery team at medical unit. Ngunit nakadepende pa din yun sa sitwasyon dahil maaaring mamatay sila ng walang ibang kasama, gaya na lang ng ilang beses nang naranasan ng ating bida. Ipinaliwanag pa ni Kuden na sa mga kagaya nitong malawakang naganap na digmaan, kinakailangan na bahagiin ang mga trabaho kagaya na lang ng kung paano nagbibigay ng babala ang infantry team sa pamamagitan ng drone, samantalang ang kagaya ni Kuden at ng ating bida na nakakakita ng aura ng mga Kaiki ay hindi na kinakailangan pa ang drone warnings. Itininaas pa ni Kuden ang pirang sa mata sa kasinabing hindi maganda ng katawan ni Shinigami habang suot nito ang suit. Bumagsak naman ang balikat ng ating bida dahil hindi pa siya sanay sa anumang ganoong bagay, hindi naman ito tinitingnan ni Kuden bilang hadlang dahil alam niyang determinado si Shinigami na matuto. Paalala pa ni Kuden na maaaring asahan ng ating bida ang kapangyarihan ni Nos, ngunit sa hinaharap tanging ang suit's body enhancement na lang ang kanyang gamitin. Dagdag pa niya na sa ganoong paraan ay mas lalong magiging malakas si Shinigami, sa kadamaylap sa labi na parang natatakam. Agad namang kinilabutan si Shinigami sa itsura ng parang baliw na si Kuden, ngunit wala siyang nagawa kundi sumangayon sa mga pahayag nito. Kabaliktaran naman ang naging reaksyon ni Nos dahil agad itong nagalit at tinawag na arrogant si Kuden, sa aniyay pang mamaliit sa kanyang kakayahan. Napangiti naman ang baliw na si Kuden sa kamabigat na inyapak ang paa sa lupa, kasabay nun animoy na kuryente ang buong katawan ng ating bida at nanigas na halos hindi makagalaw. Ngumisi pa ang baliw na di Kuden at pinaalalang anumang oras ay maaari niyang patayin si Nos, saka tinutukan ng matalim na kutsilyo ang leeg nito. Walang bahid ng takot na sinabi naman ni Nos na pareho lang sila, dahil anumang oras ay maaari niya ding patayin si Kuda, at doon napagtanto niyang nakatutok din ang matalim na kapangyarihan ng hari ng mga Kaiki na si Nos. Pabirong tumawa si Kuden sa kasinabing inaasahan niya na iyon sa mga hari ng Kaiki, saka may pangungumbinsing saad na kapag lumakas si Shinigami ay magiging advantage din ito ni Nos. Maging si Nos ay hindi makapaniwala sa pabago-bagong ugali ni Kuden, kaya't sinabi niya kay Shinigami na hindi sila maaaring magtiwala dito at nais niya nang tapusin ito habang maaga pa. Parang walang narinig naman ang ating bida na pinuri pa ang ginawa sa kanya ni Kuden, at puno ng kuryudad na tanong kung epekto din ba ito ng suot na suit. Tumalikod naman si Kuden na animoy nagpapakipot at sinabing ituturo niya ang bagay na ito sa ating bida, kahit pa isa itong sekretong galaw at handa siyang personal na turuan si Shinigami. Matapos ang ilang oras abala ang ating bida sa pag-ayensayo laban sa mga Kaiki, at sinusubukang magawa ang lahat ng itinuturo sa kanya ni Kuden. Isang malakas na suntok pa ang nagpa-atres sa dambuhalang halimaw, ngunit hindi sapat ang lakas nito lalo na't walang tulong ni Nos. Sa kabilang banda wala namang balak ang sutil na si Nos na tulungan ng ating bida, sa inis nito sa hindi pakikinig sa kanya kaya't nagawa nitong magtulog-tulugan. Pasigaw na utos ni Kuden na wag lang kamay ang gamitin ni Shinigami kundi ang lakas ng kanyang lower body, saad pa niya na ipunan nito ang lakas mula sa kanyang paa papunta sa tuhod hanggang sa balakang, sa kapakawalan ang malakas na bigwas. Alinman sa mga sinabi nito ay walang naunawaan ng ating bida, kaya't napakamot na lang ng ulo si Kuden sa kawalan ng pag-asa sa tinuturuan. Nang makalapit sa halimaw ay agad bumaon ang paa sa lupa kasabay ng pagkalap ng enerhiya, saka binigwasan ng napakalakas ang dambuhalang Kaiki na umasak sa katawan nito. Matapos gawin yun agad niyang nilingon si Shinigami at sinabing ganoon lang kadali, saka itinanong kung nakuha ba ng ating bida ang lahat niyang tinuro. Pinagpawisan naman si Shinigami sa pag-iisip dahil kahit sino ay mahihirapang makuha agad ang ganoong atake, ngunit isang bagay ang napagtanto ng ating bida at iyon ang pagiging maalaga ni Kuden habang hindi maunawaan ang pangit niyang mukha. Gabi na nang matapos ang kanilang pag-ayensayo at siyang dinala ni Kuden sa loob ng containment zone. Manghang pinagmasdan ni Shinigami ang maganda at tahimik na lugar, nasabi pa niya na mas payapa at maunlad kesa sa Immigrant Street. Sa kabila yun pinagtakhan niya ang mga matatalim na tingin sa kanila ng mga tao, ngunit isinawalang bahala na lamang ang mga ito.
Nakuha naman ni Kuden ang kanyang atensyon nang itanong nito kung ano ang kanyang iniisip. Ngunit tanging paghingi ng tawad ang isinagot ng ating bida. Sinabi ni Kuden na dahil buong araw natulog si Shinigami nang dumating sila sa lugar, kaya't marahil ganoon ang reaksyon nito. Ipinaliwanag din niya na meron doon ng lahat nilang kailangan, at sinabing ang mga taong naninirahan doon ay itinuturing na Diyos ang mga Kaiki. Doon naunawaan ni Shinigami kung bakit ganoon na lang ang mga tingin na itinatapon ng mga ito sa kanila, na kinaiinisan din naman ni Kuden. Naitanong ng ating bida kung saan ang kanilang destinasyon sama na lang inaasahan niyang isasagot nito, na magbabantay sila sa lugar o lilipulin ang natitirang kalaban sa district. Napalingon na lang siya kay Kuden nang isagot nitong tatango sila sa isang lugar upang kumain.